Invite ko ang lahat na pumunta sa soft opening ng Diwata Paris sa Quezon City branch. Kaya lang syempre, hindi ko pwede bigay muna yung exact location. Sasabihin ko na lang bago mag-soft opening kung saan to para at least makapunta kayo. Ang galing-galing naman yung Diwata mula dito sa Boba bang tawag dito? Jokno Boulevard, Pasay City. Jokno Boulevard mula sa Pasay City ngayon. Kung sa overload, yan, chicharon bulaklak at mga ano. Pero I guess, para sa'yo, ang pinakamasarap ay... Yung lechon Paris ko kasi, doon siya pumatok eh. Yes. Kasi dati iba beef nga ako, so nung binago ko, ginawa kong lechon kawali at saka yung chicharon bulaklak, doon siya nag-boom. So ibig sabihin, mas masarap yung lechon kawali gawing Paris kumpara doon sa beef. Pero kasi pag magpaparis ka talaga, yung nakilalang unang Paris is yung beef Paris. Mga Paris kanto. Yun na nga eh. Paano napasok yung lechon at saka chicharon bulaklak? Is this something na parang napanaginipan mo o hindi. Nakita mo sa palipaligid na pwede siyang pagsamahin pala? Hindi kasi ganito. Dati, beef Paris ako. Ang dami namin dito nagtitinda pari-pariya sa lugar na to. So ngayon, yung customer, nakikita ko, sumisilip na lang doon sa tindahan ko. Tapos aalis, ganun din sa kanila. Sabi ko, ano kaya yung pwede kong gawin para kakaiba sa mga lahat ng Paris? Yung naisip ko nga yung lechon kawali, tapos yung chicharon bulaklak. Hindi pa nga yan dati, hindi dalawa na yan. Meron pa yan dati, tuwalya, may balat pa, pinagalo-halo ko siya. Prito din. Overload yung tawag. Kaya overload yung tawag ko. Pero kaya lang sabi ko parang mas talo ako dahil maraming nilalagay. Tapos yung halaga niya, ganun lang. So binawasan ko ngayon ng menu. Binawasan ko ng ibang ano. Tinanggal ko na yung tuwalya, tinanggal ko na yung yung isa pa, yung balat. Ginawa ko na lang yung dalawa. So sabi ko para hindi naman ako lugi sa marketing sa 100 pesos. So yun, doon siya nag-boom, doon siya nakilala. At masarap, kahit dalawa lang. So yun, kaya naging ganun siya. Okay, so next naman, pinakamasarap na kapartner ng pandesal. Kape, syempre. Nagpapalaman ka ba sa pandesal? Yes. Magpapalaman ako at cheese, o kaya minsan wala na. Pag afford bumili ng cheese, bumibili. Pero pag hindi na, Alam mo kanina kinakain ko yung yung lechon kawali at saka chicharon bulaklak. Parang masarap din siyang palaman ng pandesal. Pwede din siya. Tapos talaga mo ng maraming chili. Oo, pwede naman. Depende lang yan sa trip din ng mga gustong, hindi mo gusto mo kakaiba naman, lagyan mo ng, ako nga yung itlog na maalat, pinapalaman ko yan sa pandesal o kaya pinapapak ko. Depende lang naman yan sa tao kung gusto nila. Yung sick and joy nga, pwedeng ilagay sa pandesal itong sick and joy na to. Lahat naman pwede, depende lang yan kung gusto mo. Next natin. So ito Marvin, pwede din marinig yung side mo. So, diskarte o diploma? Sinagot ko na to dati pa. Oo, ano para Alam sa'yo? mo, importante din talaga ang diploma. Pero kung wala ka naman diploma, hindi mo kaya kumuha ng diploma, depende na yan sa diskarte mo kung paano mo papaangatin yung sarili mo. So, ganon. Pero mas maganda pag sabay, madiskarte ka at saka may diploma ka. Ayun ang ultimate, di ba? Kasi pag isa ang naiwan, isa lang ang umaabante, minsan parang doon mo masasabing may kulang at meron ka pang dapat malaman. Pero kung sabay na meron ka, kasi ako, nasasabi ko yan dahil, di ba, wala naman akong diploma. Ang ginawa ko, ginalingan ko na lang sa diskarte. So, yun. Dahil hindi naman tayo pwedeng maupod, kunyari wala tayong diploma, hindi na tayo aabanse sa buhay. Yun nga yung tinatawag na diskarte, wala man akong diploma, mag-isip ako ng paraan para umasenso, tulad ng may mga diploma. Diba? So, kung kaya nyong mag-aral, tulad nga sinabi ni Diwata, kung kaya nyong mag-aral, mga bata, ituloy nyo yung pag-aaral nyo. Yes. Dahil makakabigay ng advantage sa inyo. Tapos, magdidiskarte pa kayo, boom. Yes. Successful. Tama yan. Anong gagawin ka? Okay. So, next question. Ano ang best na gamot sa stress? Crispirin o Yakapsul? Okay, so ulitin ko lang yung tanong. Ano yun? Ano ang the best na gamot sa stress? Ayan, ano ang the best pantanggal ng stress, Diwata? Crispirin o Yakapsul? Parang Yakapsul ako. Hindi Crispirin? Hindi. Kasi Yakapsul talaga ako. Hindi ba pwedeng kiss sabay hug? Pwede rin. Diba? Kiss, tapos sabay, tanggal na tanggal. Pwede pang sabay, Yakapsul at Crispirin. Doon talaga tanggal ang stress. Pero kung sakasakaling isa lang ang pipiliin, siguro Yakapsul. Yakapsul. Bakit Yakapsul? Pag-feel mo kasi yung mawala yung stress mo talaga pag nakayakap ka.
paano kung yung kispirin ay talaga ganun ang gagawing kispirin sa'yo? Parang dumaan lang eh. Parang hindi pa lang. Iba pa rin yung higpit ng Yes, yakap oo, eh. oo. No? Sarap! Okay. Okay, so last question. Pera o Ay, pagmamahal? wait, what about Marvin? Kispirin or yakap? Well, kung si Diwata ay yakap, so kispirin naman na lang sa akin. Kasi, mas may contact sa kispirin. Dahil mas talagang mararamdaman mo, hindi lang yung panglabas, kundi na rin yung galing sa loob. Sige na, kispirin na nga lang din ako. Gaya-gaya ka naman. Okay, pero maganda nga kung sabay yan. Doon talaga tanggal ang stress. Okay, next. Okay, so last question. Pera o pagmamahal? Ayan, okay. Ito, maganda. Pera o pagmamahal? Pera. Pera. Kasi Dahil, alam mo, kung may pera ka, maraming magmamahal sa'yo. alam mo, Pag wala kang pera, walang magmamahal sa'yo. ano yan, isa yan sa realidad talaga ng ng kabuhayan at ng bansa, no? Pero pag totoo namang klase ng pagmamahal, kahit wala kang pera, mamahalin ka pa rin naman talaga. Kaya lang minsan napakahirap o kailangan ng matagal na hintayan para sa totoong pagmamahal. Siguro sa panahon ngayon, out of 1,000, mga dalawa na lang gumagawa ng ganyan. Kaya nga hihintayin mo yung dalawa. Yun. At Hindi, joke lang ha, sarili kong pananaw lang yan. Sa Ah. sarili ko lang pananaw. Hindi, pero totoo yan, yun yung realidad eh. Kasi minsan yung sinasabi nila, aanhin mo yung pagmamahal kung gutom na gutom ka. So diyan pumapasok yung team diskarte. Magtatrabaho ka na muna, magpapaka-asenso ka na muna, mag-iipon ka muna ng pera bago mo iisipin yung pagmamahal. Kaya nga I guess ang tingin ko, kaya nasabi mong pera, kasi kailangan muna tayong mag-strive sa ambisyon natin bago natin isipin yung pagmamahal. Kasi ano naman papakain natin sa mga minamahal natin sa buhay kung wala tayong matinong trabaho, wala tayong ipon. Correct. Diba? Tama. Ikaw, ngayong marami ka ng pera, pwede bang pagmamahal ang iyong isipin? Ala, hindi pa marami ang pera ko. Sapat lang. Hindi, tama lang sa pasahod sa mga tao. Wala pa nga akong bahay. Yung bahay ko nasa squatter, ano pa din ako. Pero okay lang yun, masaya na ako doon kasi compare naman doon nasa tulay pa ako. So, hindi pa tayo mayaman. Pero hindi, nakita ko nga yung interview mo, ang sabi mo kahit paano nga, nabibili mo na yung mga basic na pangangailangan. Yes, for example, Nakatawid ka na doon sa gutom at nagsusurvive, kahit isang tuka, Tama. kahit papano nakatawid ka na doon. Anong pakiramdam na kahit papano meron ng lugar mangarap ang isang Diwata? masaya, masarap sa pakiramdam na dati kung hindi ako nakakatulong sa kamag-anak ko, lalo na sa nanay ko sa kahirapan ng buhay. So ngayon nakakatulong na ako. So ang saya. Ano ba yung buhay mo? Nakakwento mo lagi na tumutulong ka sa nanay mo, sa mga kamag-anak. Ano ba yung buhay ni Diwata nung bata siya? Sa amin kasi mahirap talagang buhay sa probinsya. Kaya Saan ang probinsya? Tamar ako. Ang hanap buhay kasi doon, mga farmers, tatay ko, nagpupunas kami, nagtatanim ng palay, tapos mga kung ano-ano pa, yung mga trabahong bundok, yun naman talaga doon sa lugar namin kasi bundok kami. Tapos yun nga, nangarap ako pumunta ng Manila kasi akala ko nung una na mas madali pag napunta ka ng Manila. Depende pa rin lang din talaga yan kung anong trabaho ang makapasukan mo dito. So, hindi ako sunerte sa mga trabaho ko. So, Ano kaya yung unang naging trabaho? mga boy lang naman ang napasukan ko, mga tindero ng mga prutas, so mga ganun lang. So, Ilan taong ka niya? I think nasa 17 or 18, mga ganyan. Okay, nung lumuwas ka from Lumuwas ako ng Samar to Manila. Manila, saang part ng Manila ka? Bandang Pasig, mga ganyan. Oh, At yun ang ginawa mo, nagtitinda ka ng prutas. ng prutas. So, tapos yun na, tumalis ako doon, lumipat tayo magtrabaho. Basta ang dami, mga trabaho ko, nag-construction pa ako. Wow! Naging boy. Basta kung ano, ganyan lang Tindero yun. ng prutas, Oo, construction, naging construction. boy. O, yun lang naman yung mga trabaho. Tapos yun nga, nung natutunan ko na sa kalsada, ay nagpalaboy-laboy na ako, di ba napunta ko sa ng tulay. Doon ko natutunan yung magtinda-tinda. Nung nawala din yung trabaho ko sa construction kasi pandemic dati. So, Ay, ito na yung pandemic na Oo. to. Pandemic na to. Anong storya pandemic na to. construction worker ako noon, tapos natigil kami dahil bawal lahat ng trabaho Siyempre, ko. oo. So, yung konting sweldo ko doon, inipon ko, doon ako nag-start magtinda. Hindi pa Paris noon. Sigarilyo, soft drinks, mga kape, yung mga pansit canton, yung mga ganyan. Yun nga lang kasi malakas din siya nung una.
Tapos mayroon akong friend niya na lagi itong sinasabi na nawalan din ng trabaho pero magaling siya magluto. Tapos ng mga time na yun, napupunta sa tindahan kung maraming customer, sabi niya, mas madali ang pera kung dadagdagan natin ang pagkain yan. Mas malakas yung kita mo doon, mas malaki. So kung may pambili ka na ng kaldero, mapabili ka na ng mula to nung yung mga tinda mo nun, sigarilyo, soft drinks, at saka hindi pa pansit canton, sabi mo nga. Tapos tinuruan kanya magluto. Pinagsabay ko, pansit canton, sigarilyo, soft drinks, tapos nilagyan namin ng pagkain. Ano yung unang pagkain na tinda? Mga Bicol Express, mga ganyan, mechado, mga adobong manok, yung mga ganyan, nakabalot lang muna sa styro. Yung recipes na yan, Sa alam mo na ba to? Hindi pa, wala akong knowledge. Hindi ka pa marunong magluto Wala akong knowledge talaga sa pagluluto.